Kung minsan yung mga paglalapnos ng sili ay nakukuha natin sa lupa dahil mayroon lupa na masyadong luto sa nitrogen. Mga halaman na tinatanim ay puro nitrogen ang inilalagay dahil iyon ang kailangan. Ngayon, kung iyon po ay tatamnan ng siling tare, hindi po tayo nakakasigurado na hindi po magkakaroon ng lapnos ang ating sili dahil hanggat hindi lumilipas yung nitrogen doon sa lupa, handon makukuha po yun ng siling tare. Gaya ng binanggit ko na po, yan po ang unang-unang kalaban ng siling tare, yan pong nitrogen. Kaya doon sa mga nagtatanong, yun po ang tamang pamamaraan na kailangan ay walang nitrogen ang lupa natin pagtatamnan. May mga abono tayo na mahihina ang nitrogen, sakto lang doon sa pangangailangan ng halaman, at meron tayong mga abono na malakas ang nitrogen, doon nagbubuhat yung mga paglalapto ng sili kahit po sa siling berde. Yan po ay subok ko na dahil sa mahabang panahon na ako'y nagtatanim ng siling tare, yan po ang mga iniiwasan ko. Kaya naman napapahaba ko ang buhay ng siling tare hanggang sa nananawa ako sa pagpitas. Kung halimbawa ay napakamura na at tagaraw na, pinapatay ko na. Pero yung ako'y namumblema na sa laptos, hindi po, yan po ang ibinabahagi ko doon sa mga nagtatanim ng siling tare, lalo na rin sa mga baguhan na ngayon lang sila susubok. At talagang pagka nasunod yung mga tamang proseso ay epektibo. Sa mga susunod na aking video, iaano ko pa yung iba na kailangan kung inyong masusubaybayan, ay kahit papano ay merong tayong matututunan. At yun naman ang aking ginanais na maibahagi sa mga kasamahan kong farmers, sa mga nagtatanim ng sili, yung konting kaalaman para sila rin ay maging successful sa pagtatanim po ng siling tare. Kaya po